Dahil nga po mga idol, hindi na ginagamit pa ng Los Angeles Clippers si PJ Tucker sa kanilang rotation, ginawa na nga siyang available ng kanilang team sa trade market. Yan naman ang ating unang storya na pag-uusapan dito na susundan ko na rin ang inilabas pa lang na trade sa pagitan ni na Klay Thompson at Lauri Markkanen at ang naibalitang bagong point guard na ipapalit ng Los Angeles Lakers kay Gabe Vincent. Kaya mga idol, tara! Para nga po sa inyong kaalaman mga idol, simula nga po nang ma-trade si PJ Tucker kasama si James Harden sa Los Angeles Clippers ngayong season, 3 beses pa lamang nga itong nakakapaglaro sa kanilang kupunan kung saan nag-average nga siya dito ng 2 points, 4.7 rebounds sa kanyang 40% shooting. Ngunit simula nga po niyan, hindi pa rin naman nga pinaglaro pang muli sa kanilang rotation since ang pagtanggal nga po nila sa kanya dito ay parte ng kanilang ginawang adjustment upang mapaganda at mapalakas ang kanilang kupunan na epektibo rin naman matapos magsunod-sunod ang kanilang panalo sa kanilang mga nakalipas na laro. Pero sa kabila nga po niyan, aminado para naman si PJ Tucker na kahit maganda ang resulta ng mga nagdaang game ng Clippers, hindi para naman siya natutuwa sa ginagawa sa kanya ng kanilang kupunan. And since hindi na rin naman nga siya nakakasama sa kanilang rotation, tuluyan na rin naman nga siyang ginawang available ng Clippers sa loob ng market at inaasahang lilipat na ng ibang kupunan katulad ng Milwaukee Bucks at Phoenix Suns bago ang trade deadline. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating pangalawang storya sa inilabas pa lang na trade proposal sa pagitan ni Klay Thompson at Lauri Markkanen. Parehong shooter to since nawala nga ang isa sa mga target na superstar na gustong kunin ng Warriors ngayong season. Mapipilitan nga po ang kanilang front office na maghanap ng mga bagong superstar na maaari nga po nilang makuha sa trade market. At sa kasortehang palad, meron pa rin naman nga kahit papano na mga magagaling na malalaro o shooter na maaari pa nilang makuha sa pamamagitan ng trade. At base nga sa isang insider, isa nga dito ay si Lauri Markkanen na ginawa rin namang available ng Utah Jazz sa loob ng trade market. Sadyang hindi rin naman nga magiging madali para sa Warriors ang pagkuha nila sa kanya, gayong gusto nga po ng Utah Jazz na makakuha ng malaking kapalit. At sa parte nga ng Warriors, kung sakasakali man nga po nila na kunin si Markkanen, kailangan muna nga po nilang ibigay sa Utah Jazz si Klay Thompson bilang kapalit sa isang trade. Habang dito naman tayo lumiko sa ating huling storya sa naibalitang bagong point guard na ipapalit ng Los Angeles Lakers kay Gabe Vincent. Sa kabila nga po mga idol ng magandang pagkapanalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro, hindi para naman nga nila sinasarado ang posibilidad na gumawa ng trade bago ang trade deadline sa Pebrero. Sa katunayan, base nga sa ibinulgar na balita ng sikat na NBA insider na si Dave McMenamy ng ESPN, plano nga po ng Los Angeles Lakers na makakuha ng at least isang point guard na magpapalakas ng kanilang team. Kabilang nga po dito sa mga tinatarget nilang kunin ay walang iba kundi si Tyus Jones ng Washington Wizards kasama ang isang point guard ng Utah Jazz. At kukunin nga nila ito sa isang trade gamit ang kanilang point guard na si Gabe Vincent na ipang-aalok nila either sa Jazz o sa Wizards since hindi na rin naman nga nila ito masyadong napapakinabangan pa sa kanilang rotation. Kaya kung meron man nga pong isang player sa lineup ng Lakers na dapat tanggalin, eto nga si Gabe Vincent na ayon sa iba, eto nga daw ang panibagong bersyon ni Kendrick Nunn. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Thanks for watching mga idol.